Siya ang Panginoon sa iyong lahat ng tubig, sa iyong lahat ng barangal, sa iyong lahat ng kakakilan, sa iyong lahat ng pasasalamat, Panginoon. Pagmulaw sa kayo ay Diyos, kayo nakapagalihan sa lahat ng maraming katulad, kayo mayayain lahat ng bagay na pagdala ng Panginoon. Just for thank you. At kami ng dapat ay ikhat lamang mula sa loob. Nagkasala, Panginoon. Kayo walang pagmamahal sa amin. Hindi ka basta mag-distance, Panginoon, but withdraw your presence to us. Sa pamamagitan ng iyong anak si Jesus, Panginoon. Thank you, Jesus. Salamat aming mga. Salamat sa itong Espiritu. We, Lord, as we come to your word, Panginoon, patuloy kayo pagkayag, patuloy kayo pag-usap, patuloy namin makita at magandang, patuloy kayo mapapanapan. Sila na nagkakatiwala, Lord, lahat, magiging mga sakitatan, kalusahan na meron po kami. Pray, Lord, that we do your God. We want to see you, we want to hear you. Speak to us, Lord. Patabahin kami sa ating Espiritu. Natuloy Panginoon sa pangyayari sa ating Espiritu. Ang biyayang magpala ng salita sa may pag-ibig, Panginoon. Natuloy ka namin ang kakita. We praise you, God, Lord, Lord. In Jesus' name. Basahin ko po para sa inyo ang salita ng Panginoon na makikita sa Marcos chapter 14 verse 53 hanggang 65. Dinala ni Jesus sa bahay ng pinakapunong pare na kung saan ay nagkakatipon na doon ang lahat ng mga punong pare, mga pinuno ng bayan at mga tagapagturo ng kautusan. Si Pedro sumunod kay Jesus, ngunit malayo ang agwat niya sa kanya. Nagtuloy siya hanggang sa patio ng pinakapunong pare at naupo upang magpainit sa tabi ng apoy. Katabi niya noon ang mga bantay. Ang mga punong pare at ang mga kataas-taasan na kulungan ng mga Hudyo ay naganap na may papalatag kay Jesus upang siya ay may papatay. Ngunit wala silang makita. Maraming saksi ang nagsabi ng kasinungalingan laban sa kanya, ngunit hindi nagkatugma-tugma ang kanilang mga katuturo. May ilang sumaksi ng kasinungalingan laban sa kanya na nagsasabi, narinig namin sinabi ng taong iyan, gibain ko ang templong ito na gawa ng tao at sa loob ng 3 araw ay magtatayo ako ng iba na di gawa ng tao. Ngunit hindi rin nagkatugma-tugma ang kanilang mga patutuo tungkol dito. Tumayo ang pinakapunong pare sa harap ng kulungan at tinanong si Jesus, wala ka bang isasagot sa paratang nila sa iyo? Ngunit hindi umibig si Jesus at hindi sumagot sa nangaliman. Tumayo ang pinakapunong pare sa harap ng kulungan at tinanong si Jesus, wala ka bang isasagot sa paratang nila sa iyo? Ngunit hindi umibig si Jesus at hindi sumagot ng anuman. Muli siyang tinanong ng pinakapunong pare, ikaw nga ba ang Kristo? Ang anak ng kapuri-puri. Sumagot si Jesus, ako nga. Makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng mga pangyarihan at dumarating na nasa mga ulap ng kalangitan.
Pinunit ng pinakapulong pari ang kanyang kasuotan at sinabi, kailangan pa ba namin ng mga saksi? Narinig ninyo ang kanyang paglapastangan sa Diyos. Ano ang inyong pasya? At nagkaisa silang lahat na hatulan siya ng kamatayan. 65. At siya'y sinimulan nilang mahirapan. Dinuraan siya ng ilan, piniringan at pinagsusuntok. Hulaan mo nga, sino ang sumuntok sa iyo? Sabi nila, at siya'y binugbog ng mamatay. Tayo po ito. Praise the Lord. Siguro habang nakikinig kayo na narinig nyo, magbabasa ay naisip nyo. Bakit po yung Panginoon? O may isang mabasa na naisip natin yan. Ang Panginoong Jesus ay nililitis. Nililitis siya, pagkakat po, no? Ito ay palipabaw na lamang po ng paglilitis. Sapagkat wala silang nais, ang nais nila ay ipapatay o patayin ang Panginoong Jesus. Sa verse 1, Mark chapter 14, Marcos Kabanata 14. Sige ba pakiplas na po yung ating sa Mark chapter 14, verse 1, 2 araw na lamang at pista na ng Paswa at ang pinapay na walang pangpalsa ang mga punong pari at mga tagapagtulong kautusan ay patuloy na naghahanap ng paraan upang maipadakip si Jesus ng palihig at maipapatay. So hindi po siya nililitis dito, no? Para po bigyan siya ng pagkakataon ng pagtakbo ng kanyang sarili, hindi siya pinililitis sa tayugin upang siya po ay ipapatay. And imagine, hindi lamang po itong judicial body o Supreme Court sa ating pong panahon. This is religious body. Nilubuo po ng 24 priests, 24 scribes, or teachers of the law, at 24 elders, at nangungunahan ng pinakapunong pari. This time, ang punong pari po nila ay si Caiaphas. So imagine, no? Hindi lang ito judicial body, hindi lang ito Supreme Court, this is a religious body. Yet, ang kanila pong ginagawa ay kawawalan ng katarungan na isilang ipapatay ang Panginoong Jesus. Let me remind, sa tatlong puntos, ang aking mensahe na aking nagkanap po, mensahe yung title, pakibasa mo yung title niya, pakibasa po. Ayan. So let me give you 3 points. Simon Peter, the Sunday tree, and the Son of Man. Simon Peter, so verse 53 to 54. Dinala si Jesus, dinala si Jesus sa bahay ng pinakapulong pari. Na kung saan nagkakatiko na doon lahat ng mga pulong pari, mga pinulong bayan at mga tagapagtulong ng kautusan. Verse 54, kapagit si Peter, si Pedro'y sumunod kay Jesus, ngunit malayo ang kagwad niya sa kanya. Nagtuloy siya, si Peter, hanggang sa patyo ng pinakapulong pari, at naupo upang magpainit sa tabi ng apoy, katabi niya roon ang mga bantay. With all the 12 disciples, of course, Judas Iscariote, wala na, no? Tumanggap na siya ng tatlong pirasong pila. With all the disciples, si Peter na lamang ang nakikira. Nasumunod sa Panginoong Jesus. But yes, sabi sa akin, ng malayo. Merong agwat. Remember, kung pinahayag ng Panginoong Jesus for the first time na siya patungkol sa kanya, kung nangyayari sa kanya, na siya ipagkaano o bayan, ipapapako sa krus. Ano sabi ni Peter, mag-uwi magtutulog ng Diyos nangyari yun sa iyo. And then, nung sinabi ng Panginoong Jesus, siguro maganda, tingnan po natin sa Mark chapter 14,
Marcos Kabanata 14, ang talata ay 27 hanggang 31. Mark chapter 14, 27 to 31, sinabi niya sa kanila, ako'y iiwan ninyong lahat, sapagkat sinasabi sa kasulatan, papatayin ko ang pastol at magkakaroon ng mga tupa. Ngunit pagkatapos na ako'y muling buhayin, mauuna ako sa inyo sa Galilea. Peter, sumagot si Pedro, kahit na po kayo iwan ng lahat, hindi ko kayo iiwan. Sabi niya sa kanya, tandaan mo sa gabi rin ito, bago tumila ang manok, ng mga 3 beses mo akong ikakaila. Subalit lalo ipinagdiinan ni Pedro, kahit ako'y patayin, kasama ninyo, hindi ko kayo ikakaila. Ganun din ang sinabi ng lahat. Hindi lang talaga si Peter ang nagsabi, pero si Peter lang ang muna. Ano Lord, over my dead body, hindi kita iiwan, mamatay man, pex man, hindi mamatay man kapitbahay ko, mamatay man ako. Pex man, hindi kita iiwan. And here, ang Panginoon Jesus ay nilites, si Pedro ay nandoon. But yes, naroon siya from a distance. At hindi nga ba, yes, hindi na natili si Pedro. Dahil 3 beses nga niyang pinatuwa ang Panginoon Jesus sa uling pagkakataon ay pasumpa sa papagasa. Pinayin at lagi niya ang Panginoon Jesus. Again, sabi ng verse 24, si Pedro ay sumunod kay Jesus, ngunit malayo ang agwat niya sa kanya. Para baga siguro kay Peter, niisip niya, at least, nandun ako. Kahit malayo. Compare ko sa mga kasama kong 10, yung isa Judas, yung 10, wala naman. At least ako nandoon. Malayo man, at least naroon ako. Playing safe, securing himself, trying to be different sa iba. Pero alam natin, ang ginawa ni Peter, ginagawa niya ang Panginoong Jesus. 3 pagkakataon bago ito niya. Hindi nakikita ni Peter ang nangyayari sa Panginoong Jesus na siya'y malulugdog sa kanan ng Panginoong Jesus. Hindi niya makita ang Panginoong Jesus ang nangyayari sa Panginoong Jesus na muling magbubuhay ang Panginoong Jesus. So, look at us, hindi ito pagpapos kayo sa akin, hindi ito makakabuti sa akin. Wala akong makapalan ito. Pero kasi promise sa Lord na hindi kita iniwan, so I will stay from a distance. Hello. How do you see Jesus as your Lord? Do you serve Him from a distance? What do you expect sa pagsunod mo sa Panginoon? Gaano maraming professing believer, mananampalataya, pero from a distance ang sumunod. Gaano kadalas ang minsan, pagsunod natin sa Lord ay from a distance. Lord, susunod ako, hanggang dito lang, ay ako pa. Lord, susunod ako hanggang dito lang. Kasi pag sumobra, I don't want to give up this day. I don't want to surrender this day. Lord, susunod ako, provided. Hanggang dito lang. Susunod ako, may agwat. Susunod ako, may reservation. Pero, Sunday after Sunday, umakanta tayo. Umakanta si Christian, Lord, I offer my life. I will go to the ends of the earth. To the ends of the earth, nakakapunta sa mga buwan, mga to the ends of the earth. Sunday after Sunday, we sing, break my heart, or what breaks yours? Kasi sa sarili. Hindi. Sunday after Sunday, we sing, Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Pero we are occupied with many things. Nag-reason kung bakit tayo makapagod. Kaya hindi natin faithfully o painfully maranasan ang blessing ng Lord dahil pagsunod natin may
distance. Kaya what? Look at Luke chapter 18. Lucas Kabanata 18. Ang nangyari po dito, kung binatang mayaman na lumapit sa Panginoon Jesus, at after ang kanilang conversation, hindi mawarin ng mga alagad ng kanilang narinig. And here is Peter na naman, chapter 18 ng Lucas, verse 28. Sinabi naman ni Pedro, tingnan po ninyo, iniwan na namin ang aming mga tahanan at sumunod sa inyo. Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo, kapag iniwan ninyo ang kanyang tahanan, asawa, mga kapatid, mga magulang, mga anak, alang-alang sa kaharian ng Diyos, tatanggap siya ng higit pa sa panahon ito at sa panahong darating, tatanggap siya ng buhay na walang hanggan. Yes, sabi ng Lord, sumunod sa akin, ay tatanggap ng pagpapala sa buhay na ito at maging sa buhay na darating. How do we serve the Lord? How do we follow the Lord? Do we follow the Lord from a distance? I try to catch up yung lyrics na Thank You Jesus. No? There tells us, si Lord, hindi niya tayo minahal from a distance. Hindi niya tayo minahal ng malayo siya sa atin. Kundi siya lumaba dito sa lupa. Nagkatawang tao. At hindi came here with reservation. Hanggang dito lang ako. Hanggang dito lang ako hanggang sumusunod kayo. Pero kung hindi kayo sumusunod, I will not give my life. No. Bigay ko. With no reservation. We didn't love us with a distance. From a distance. Again, bumaba siya. Naging tao, tulad ko. To give all his life para sa ating kaligtasan. Alam niyo, masarap. Whenever kapag tayo po ay sabihin natin na tayo sa pananampalataya, o kapag tayo po ay occupied ng maraming bagay, go back to the cross. Balik ka lang. At talagang fully focus on damdamin mo why Jesus was there on the cross. Hindi lamang yung justisya ng Diyos, kundi pakisabi sa ito kagabi ang pamahal ng Diyos sa iyo. Let's go sa pangalawang puntos. Sa Sanhedrin. Yes, hindi natin mababasa po yung salitang Sanhedrin sa binasa kanina. Sa Baptist, tagalog po ang binasa. But yes, yung kataas-taasan kapulungan ng mga Hudyo, yan po ay Sanhedrin. Binubo nga po ng mga pari, ng Escriba, ng binubo ng bayan. Sinasabi nga, 24 priests, 24 scribes, 24 elders, at ang pinakalilang isang high priest. Ang lista ng high priest po dito ay si Caiaphas. Na sila na tagapagtaguyod ng katotohanan, katahungan, salita ng Diyos, justisya, pero what they are doing here. Verse 56 to 59, maraming saksi ang nagsabi ng kasinungalingan laban sa Kanya. Hindi sila nagkatugma-tugma ang kanilang mga totoo. May ilang sumaksi ng kasinungalingan laban sa Kanya na nagsasabi, narinig namin sinabi ng tao yan, hindi ba yung templo ito, nagawa ng tao sa loob ng 3 araw, ay magtatayo ako ng iba, nagawa ng tao, ngunit hindi rin nagkatugma-tugma ang kanilang mga totoo tungkol sa atin. Imagine, again, hindi lang ito Supreme Court, hindi lang ito judicial body, these are religious people. Pero ginagawa nila kasuklang-suklang sa Diyos. Ang inosente ginagawa nila guilty. So verse 53, nakita natin, ang Panginoong Jesus ay dinala nila saan? Sa bahay ni Caiaphas. The high priest. Hindi natin mababasa yung salitang Caiaphas, pwede kita natin sa Matthew chapter 26, na this was the bahay ni Caiaphas, the high priest. Imbis sa Supreme Court nila dalhin, sa templo nila dalhin, dinala nila, sa Sanhedrin nila dalhin, dinala nila sa bahay ni Caiaphas. At yes,
This was illegal. Wala akong pangyayari na bibigis po kung sa akusado sa may bagong bahay o residential. At this time sa bahay na po, ikalibas. And we read sa verse 56 to 59, mga false witnesses sa kanilang mga witnesses, kanilang mga sinana. Again, imagine, this is religious body. Na tinatag ng Panginoon para palaganapin ang salita ng Diyos, ang katarungan, katotohanan. Alam na alam nila ang 10 commandments, alam na alam nila ang 9 commandments. Na huwag kang sasaksi na walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Pero sila nangunguna sa pagsaksi na walang katotohanan laban sa kanilang kapwa. False witnesses, tapos ang Panginoon Jesus pa, wala malang representative ko para siya ay sabihin natin mag-abogados para sa kanya. This were all illegal. At di nga po paminsan, kung naging tayo ng mga hiling-hiling sa Kongreso, sa Senado, hindi siya nakakapakit tayo dito. Mga lawmaker ito, mga abogado ito, either the resource speaker, hindi sila nagkakasundo sa isang batas. Ano ba talaga ang tama? Hindi yan po pwede dalawa ang tama. Isa lang ang tama. Isa lang ang katotohanan. Again, hindi lang ito Supreme Court, kundi this is religious people. At hindi nga ba maging sa ating pong panahon, kahit sa mga religious group, religious organization, ay meron mga pagpapalukot ng katotohanan. Napansinin niyo po ang ginawa po nila sa verse 65. Again, as we read, as we think about this Sanhedrin, Sanhedrin ito na tagapagtaguhin ng katarungan ng hustisya, tagapagturo ng kautusan, pero lahat ng ginagawa nila. At least sa pagkakataon ito, ay wala katotohanan. Verse 65, at siya is Jesus, sinimulan nila, okay, this Sanhedrin, this consists of priests, scribes, elders, sila'y sinimulan nila pahirapan, dinuraan siya ng ilan. Sa Matthew, mababasa natin, dinuraan siya sa mukha. Piniringan at pinagsusuntok. Hulaan mo nga kung sino ang sumuntok sa iyo. Sabi nila, again, this is Sanhedrin. At siya'y binugbog ng mga bantay. Yung gagawin ko ng mga bantay, walang may lulupot ng Sanhedrin. Hindi imagine tayo ko imagine na nagbawa yung Sanhedrin ng tayo. Ay, kulit sa Roman Mission Church. At meron tayong pinokontent si Pastor Abel Ibarra. Na all of us know na innocent siya. And then itong mga kabataan na witness, ako una-unang tumura sa mukha ni Pastor Abel. Ano yung siguro? Siguro, labas ka na, ay, ito po kayo. Ayaw, wala ng Christianity. Ayaw, wala ng panantayan niya. Grabe kayo. What is that? E paano pa kung mga pastor, mga lahat pastor? Ang nangyayari ito. At hindi yan nangyayari ito sa amin kung panahon. Kaya ang Panginoon Jesus, at ito sabi niya ng Panginoon Jesus sa John chapter 16, sa kanyang pong mga apostol, John chapter 16, 1 to 4, sinabi ko ito sa inyo upang huwag ninyong kalikuran ang inyong pananalig sa akin. Ititiwalag kayo sa mga sinagoga, darating ang panahon ang sino mang pumatay sa inyo ay mag-aakala na nagilipod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako kilala ni Ama. Subalit sinabi ko na ito sa inyo upang kapag dumating ang oras na gagawin na nila mga ito, maaalala ninyo sinabi ko sa inyo tungkol sa kanila. Again, sinabi ko ito sa inyo upang huwag ninyong talikuran ang inyong pananalig sa akin. And so it happens in our time. Nakita natin na you can imagine how come mangyayari ito sa isang religious group, how come mangyayari ito sa isang church group professing that they are believer of the Lord Jesus Christ. Kung sabihin, ayaw ko na.
I don't believe in Christianity. Atheist na lang ako. Gnostic na lang ako. Hindi na lang ako maniniwala. Paniniwala ko na lang yung sarili ko. Google na lang ang paniniwalaan ko. No, remember the word of Jesus. Sinabi ko ito sa iyo upang hindi ko talikuran ang inyong nananalig sa akin. Sa ating pong panahon, makakarinig po tayo ng mga religious personalities, hindi mo ordinaryong mga Kristiyano, pastors, pare, church leaders, involved sa adultery, antaraya o korupsyon sa lapi, pag-aabuso ng miyembro, ng kabataan. Si Paul Yonggi-cho, pinakamalaking simbahan sa buong mundo. Pentecostal na denomination. Sabi siya, pasinaya ng sweldo. Siya, asawa niya, anak niya, ay nakulong for 3 years. Dahil sa corruption, involving money. So imagine that. Naalala ko si idol ko. Idol niya. Itong si si Ravi Zacarias. Si Ravi Zacarias, no, yung deathbed o dying, no, nalaman ng kanyang lahat ng uri ng sexual immorality. Habitual niya ginagawa. Meron siyang mga sauna na kung saan gumagamit siya ng iba mga babae. Pero I don't appeal. Ako man, no? Almost ilang po yung vision, makinig ng mga sino, nakapanat, isa siyang imbitahan sa CCF. Which is doon. Pero only to find out he was doing something beyond we could imagine. Hindi ito ordinary believer. This is not to say na ordinary believer kayo, kan believer ito eh, ano? Hindi ko gano'n. So what should be our response kapag nakikita natin yung mga bagay nito? So we turn our back sa ating pananampalataya. As I said, as sabi ko, imagine na lang ako, iwala na lang ako kay John Lennon. Imagine there's no heaven on this sky. Imagine there's no religion. Balikan natin sa tayo. Parang bilis ko ata, wala pa rin sa last point natin. Okay, then we go sa last point. The Son of God. So, ano yung una? Simon Peter. Dalawa? The Son 3. Now, the Son of God. Verse 16. Tumayo, nag-read simula verse 16. Tumayo ang pinakapulong pari sa harap ng kapuluhan at tinanong si Jesus, wala ka bang isasagot sa palatang nila sa iyo? Ngunit hindi ibigay si Jesus. At hindi siya magpunta na naman. Hindi siya dito umimik dahil hindi alam ko ang sasagutin. Hindi ka ito para mga ulat. Ibigay siya sa muli siyang tinanong ng pinakapulong pari, ikaw nga ba ang Kristo? Anak ng kapuri-puri. There's the Son of Man. There's the Lord Jesus Christ. Verse 62. Sumagot si Jesus. Ako nga, makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng kapangyarihan at dumarating na nasa mga ulap ng kalangitan. Pinunit ng pinakapulong pari ang kanyang pasukan at sinabi, kailangan pa ba natin ng mga saksi? Narinig ninyo ang kanyang paglapastangan sa Diyos. Ano pa siya? At nagkaisa silang lahat na katulad siya ng kamatayan. Sabi, sa pastor na pinakinggan ko, which is this text, ang sistema daw dapat, pagpupunto kung guilty o not guilty yung tao, ang unang magsasalita, ang unang magkakasap ng vote, ay yung batang miyembro ng sanitri. Huli-huli na yung mga siglo. Kasi daw, baka may influensyahan ng mga siglo, yung mga bata sa mga pagpupunto. And there is wisdom there.
May wisdom sa bagay na yun. Pero this time, hindi sila tinanong sa isa. Hindi, in unison, they shout, crucify him. Mamatay siya. At unang siya ng kamatayan. Imagine, si Jesus ang supreme judge. Pero siya ang nililinis. Hinahatulan. Siya ang Kristo, ang hari ng mga hari. Pero siya ang pinalurusan. Siya ang makapangyarihang Diyos. Pero siya daw ang lumalapastangan sa Diyos. Siya ang binubugbog na di na walang kalaban-laban. Siya ang katotohanan. Pero siya pinapalagay na sinungaling. Imagine nyo siya kung ikaw si Jesus. Siguro kung ikaw si Jesus, nagpulit-lit ka na. Bibisip kayo. Alis na ako dito. Bibisip doon sa kalooban ng Ama. Saan you will die for us. Di ba minsan, pag natamaan yung pamilya ko, may tsapa ko, may kwan ko, may ranggo ko, don't really like this. Pero si Jesus, hindi siya umimik. Hindi siya nagsalita. Ito ko. Of course, alam ito ng Panginoon Jesus. Kung hindi ito dumating sa kanya by surprise. Hindi ito, habang ginagawa sa kanya ito, at the back of his mind, bakit nangyayari ito? Bakit naniwala ako ng mga alagad ko? Bakit ako ginagawa? Walang ganon. He knew all these things will come to happen. Sa Mark chapter 10, sa mga itong pagkakataon sinabi ng Panginoon Jesus, mangyayari ito, let me read verse 33, 34. Mark chapter 10, 33, 34. Sabi niya, Panginoon Jesus, papunta tayo ngayon sa Jerusalem, kung saan ang anak ng tao'y, sa naman, ipagkakanulo sa mga punong pari at sa mga tagapagturo ng kautusan. Siya'y hahatulan nila ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil. Siya ay kanilang hahakin, buduraan, hahagupitin, at papatayin. Ngunit pagkaraan at ng araw siya'y muling mabubuhay. Alam ito ng Panginoon. Pero ikarap niya lahat ng ito. Now, let's focus po sa response po ng Panginoon Jesus. Doon sa tanong, ikaw nga, hindi ka ipas, ikaw nga ba ang Kristo, ang anak ng kapuri-puri? Verse 62, sumagot si Jesus, ako nga, makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng mga pangyarihan at dumarating na nasa mga ulap ng kalangitan. Ngayon po tugon ng Panginoon Jesus. I would say straightforward. Bold. Katotohanan, walang halo, halibay o walang halo whatsoever, kundi pawang katotohanan lamang ang kanyang sinabi. Kahit alam niya na ang kanyang magiging sagot ay hindi ko gustuhin ng mga tao na bibili sa kanya. Ito ang tugon ng Panginoon because siya ay katotohanan. Sabi nga ng First Peter, hindi siya nagkasala, hindi nagsinungaling. At yes, siguro habang tinatanong ito ni Caiaphas, o tinanong ito ni Caiaphas, kapag ang polo ay, ikaw talaga ang Kristo? Ikaw talaga ang anak ng Diyos? Asa kung ikaw ang Kristo, ikaw ang magiging hari ng Israel, ikaw ang mabibigyan ng Israel sa kapangyarihan ng Roma, asa ang sundalo mo? Ikaw talaga ang Kristo. Son of God ka? Wala man lang anghel, kung bumaba ang naligtas ka, gali-gali ka namin na huli. Pag magpadala po sila ng maraming mga sundalo, ginawa nila ng ating gabi,
Bigla na gagawin ka ng paghingi. Talaga, sa paggat ka, na wala kang kalaban-laban, tingnan mo nga ang iyong kalagayan. Wala kang mga sundalo, wala kang ibang wala. Opo. Ito talaga, Kristo. Kasi ito talaga yung tono ni Caiaphas. Dahil pagkatapos yung sinabi ni Jesus ito, ako nga, kailan yung anak ng tao, so, hindi ginawa nila. Hinuraan niya sa mukha, sinapal niya si Jesus, sinapos nito, pinulog sa pagkatay. Pinirihan nila ang Panginoon Jesus para, sabi, proteta ka, kailangan mo nga. Sino sumapal sa iyo? Sino sumutok sa iyo? Imagine niyo yung nangyayari sa Panginoong Jesus. Pero wala siyang ginawa. Hindi siya nag-response ng pag-campaign, ng pag-protesta. Hindi siya, patala ka na ng mga game. Tingos na ulo na ito. Lahat pinagawag niya. Again, sinagot niya ang tanong na ito ng may katotohanan because He is the truth. Remember, I am the way, the truth, and the life. So John chapter 8, verse 14. 8 verse 14. Si Jesus na nagsasalita dito. Sumagot si Jesus, kung nagpapagtuman ako tungkol sa aking sarili, totoo ang aking sinasabi. Sapagkat alam ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako pupunta. So, pwede niyo sabihin, bahala na kayo kung iniisip niyo sa akin. Pero intentionally answer yung tanong to declare who He is. I am the Son of God. I am the Christ, the Son of the living God. Ako nga. So he's claiming, he claimed to be the Christ. He claimed na siya ang anak ng kapuri-puri. Na ibig sabihin, he claimed to be God. Equal with God, the Father. At nag-escalate pa. Hindi na siya umito doon sa ako nga. Dinugtungan pa niya. Makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng mga pangyarihan at dumarating na nasa mga ulap ng kalangitan. Galingan nyo talaga nag-escalate. Sabi talaga tumindi pa ang galit sa litri ni Caiaphas kay Jesus. Having heard that answer ng Panginoon Jesus. Ano ginawa ni Caiaphas? Sabi ng verse 68, pinunit ng pinakapunong pari ang kanyang kasuotan at sinabi, kailangan ko ba natin ang mga saksi? Narinig ninyo ang kanyang pagkapastangan sa Diyos. Ano ang inyong pasya? At nagkaisa silang lahat na hapugan siya ng kamatayan. Narinig ninyo ang kanyang paglapastangan sa Diyos. Paano naisip ni Caiaphas yun na yung tungkol ni Jesus ay paglapastangan sa Diyos? Ang tugon ni Jesus, ako nga, makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng kapangyarihan at dumadating na nasa mga ulap ng kalangitan. How this sounds familiar sa high priest, sa Sanhedrin. Ito po sinabi ng Panginoon Jesus. Very, very familiar. Alam nila itong sinabi ng Panginoon Jesus. Alam nila at alam nila ang kahulugan. Unawa nila ang meaning ng mga binabanggit ng Panginoong Jesus. Remember, ang Sanhedrin ay composed ng mga scribes, teachers of the law. Alam nila ang salita ng Diyos. Mga punong pari, priest, scribes and elders, na sa buhay nila, sa pamumuno nila, nandun lagi ang salita ng Diyos. So this sounds familiar, very familiar to them, at alam nila ang ibig sabihin ng Panginoong Jesus na binanggit niya ang mga salita ito. At yes, ang mga salita ito ay hango
sa Daniel chapter 7. Tignan natin ang Daniel chapter 7. In Daniel chapter 7, verse 13 to 14. 13 to 14 ng Daniel. Patuloy ang aking pangitain. Nakita ko sa alapaap sa langit ang parang isang tao. Lumapit siya sa nabubuhay pagpakailanman. Binigyan siya ng kapangyarihan, ng karangalan at ng kaharian upang paglingkuran siya ng lahat ng tao sa bawat bansa at wika. Ang pamamahala niya ay hindi magwawakas at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. Let me read po sa ESV. I saw in the night visions and behold, with the clouds of heaven, there came one like a son of man. And he came to the Ancient of Days, God, the Father, and was presented before him. And to him was given dominion and glory and kingdom, that all peoples, nations, and languages should serve him. His dominion is what? An everlasting dominion, which shall not pass away, and his kingdom one that shall not be destroyed. So this is very sounds familiar sa mga sasalita. But the Lord Jesus is saying, sinabi ng Daniel. Opo, itong pangitain na nakita po ni Daniel ay tumutukoy sa Panginoong Jesus. Siya po yung Son of Man po dito na lumapit sa Ancient of Days, sa Diyos, sa Ama. Binigyan siya ng kapamahalaan, karangalan at kaharian upang paglingkuran siya ng lahat ng tao sa bawat bansa, wika at pamamahala niya ay walang hanggan, hindi mawawasak. Kung sinabi mo sa verse 13, nakita ko sa alapaap sa langit ang parang tao, di ba itong sinabi ni Jesus? Makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng kapangyarihan at dumarating na nasa mga ulap ng kalakihan. Kaya ganyan nila galit kay Pastor. Pagkalabas tangan yan sa Diyos, ka-claiming to be God, grabe ka. Ituloy po na yung ganyan kasulatan. Remember Stephen, ako siya ginagawa ko. Sabi niya, nakita ko ang Panginoon ko. Nakatayo sa kanan ng Diyos. Yung salitang dumarating na nasa mga ulap ng kalangitan, ito po'y ginagamit sa Diyos. Awit 104. Ito 104 ng awit. Verse 3. Pero sa verse 1, para makita natin ang pinupupit ko dito ay si Yahweh. Awit 104, verse 1 to 3. Papurihan mo si Yahweh, o aking kaluluwa, ikaw Yahweh na aking Diyos, may dakila mo talaga, karangalan at kamahalan, lubos na nagaramtan ka. O Diyos, kayo po ay puspos ng maligning na liwanag, kalangit ay parang tulda, na kamay mo ang nagdagdag. Ang ginawa mong tahanan ay ang tubig sa itaas, ang karo mong sinasakyan ay ang papawiring ulap. Sa pakpak ng mga hangin ay doon ka lumalakad. Sa ESV ng verse 3, He raised the beams of His chambers on the waters. He makes the clouds His chariots. He rides on the wings of the wind. Here Jesus sabi niya, makikita ninyo ang anak ng tao. Dumarating na nasa mga ulap ng kalangitan. Makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng mga pangyarihan. We can read po ito sa Psalm 110, verse 1. Pero babasahin natin sa Acts chapter 2. Kumayan po natin sa Acts chapter 2. And so we can see, ang tinutukoy po dito ng mga talatang ito ay si Jesus. Sa Gawa chapter 2, the first sermon po ni Peter, kung saan pagpulibo po ang mga sumampalataya. The first
Nagawa chapter 2, repeat, simula po verse 32. Gawa kabanatang 2, talatang 32 hanggang 36. Ang Jesus na ito ay muling binuhay ng Diyos at saksi kami lahat sa pangyayaring iyon. Pinaupo siya sa kanan ng Diyos at tinanggap niya mula sa Amang pinangakong Espiritu Santo. Ito ang kanyang ibinuhos sa amin, tulad ng inyong nakikita at narinig. Hindi si David ang umakyat sa langit, kundi sinabi lamang niya, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. This is muna sa 110 verse 1. Maupo ka sa kanan ko hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Kaya dapat malaman ng buong Israel kung si Jesus ay tinakunin sa puso isang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. So here is Jesus claiming who is. Yes, I am the Christ, the Son of the living God. Jesus is claiming here na siya ay Diyos. Kaya sabi kay Pas, blasphemy. In Mark chapter 2, sa Mark kabanatang 2, at pilit 2 pangyayari sa Gospel of Mark, show yung kung paano ito ginagamit ni Jesus ang Son of Man sa kanya pong sarili. Sinasabi, higit 80 beses sinabi ni Jesus ang salitang Son of Man, higit na kaunti ang paggamit niya po ng Son of God 7 times naman. In Mark chapter 2, pangyayari dito, saan meron pong pinagaling ng Panginoong Jesus mula sa bubok. Hindi ka lang kanyang kapatid. In Mark chapter 2, simula verse 8, alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya sinabi niya agad, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Sabihin sa paralitiko, pinatawad ang mga kasalanan mo, o sabihin ko kayo ka, pipipin ko ang iyong ikaran at tumakat ka. Ngunit upang malaman ninyo, kung sabi, na ang anak ng tao, Son of Man, ay may kapangyarihan dito sa lupa at patawad ang mga kasalanan. Sinabi sa paralitiko, tumayo ka, buhatin mo ang ibigaan at tubuhin. You will hear, no? The response ng Panginoon sa bulong-bulungan ng mga Pariseo. Tapos namin ginagawa niya, gusto namin magpapatawa. Sabi niya, hello, I am the Son of Man. I have authority to forgive sin. Because I am God. Sabi nga ng Muslim, show me sa Bible, word for word, na may salita si Jesus na I am God. You cannot see. Pero may mga sinabi siya, ibig niya sabihin, I am God. The same chapter po, Mark chapter 2 pa rin, verse 27 to 28. Ang pangyayari naman dito, masilita ng mga Pariseo, ang mga alagad ni Jesus, o si Jesus, bakit yung mga tauhan ko, yung mga alagad ko, nang nangihingain, araw ng Sabat, kumuha sila ng grain. Verse 27 to 28. Sinabi ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Can you read with me? Verse 28. Ang anak ng tao ay Panginoon maging araw ng pamamahinga. The Son of Man is the Lord of the Sabbath. Sino man nagbigay sa puputos ng ang Diyos? And there is Jesus claiming, Panginoon ako. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya siya namin. Pero ito sa loob ng sarili, hindi siya pinaniwalaan. Kasi claim to be the Son of God. Kasi claim that He is the Christ, the Son of the living God. Hindi siya pinaniwalaan. Ano nangyari sa sarili? Sabi sa Isaiah, 70 AD o 70 years mula after ng Panginoong Jesus ay umakyat sa langit at namatay, ang sarili din wasak ang templo at ang sarili ay nabolis. At hanggang ngayon,
hindi pa sila nare-reassemble. Ibig sabihin, wala nang sanito. At yes, worse, they are suffering. Why? Kaya yun John chapter 8, last verse. Sama-sama nyo sa akin. Sinabi ko sa inyo, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Kung hindi kayo pangalang matulog nga, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. So, Sanhedrin, masira, wasak ang templo, na-abolish ang Sanhedrin, after this moment, wala na Sanhedrin na templo. At yes, they are suffering in hell. Kasi sabi ni Jesus, pag kilalanin mo ko ako na, you will die in your sin. So, ang tanong sa bawat sa atin, do you believe that Jesus is God? Let's pray. Lord, naman, salamat po. Salamat po sa iyong salita. Salamat, Lord, na patuloy po sa aming pinapaunawa. Hindi lamang po kung noon dahil katotohanan ito, hindi kahalagahan ang katotohanan ito. Pagkat Diyos, ang wala po na si Jesus Panginoon. Ito po, Panginoon, lalo itong nagpapakita sa akin ang kalakihan ng iyong pag-ibig sa amin. Kahit siya ay Diyos, hindi niya inahin maging kapatay ninyo. Hindi pakapapa. Ito nga sa gustong trabaho. Ilahin kayo. Kaya Lord, you deserve our love, you deserve our worship, you deserve, Lord, yung aming undivided Panginoon na pag-usapan. You deserve, Panginoon, ang pag-alayan ng aming pag-ibig. Dahil una, dahil kayo ay Diyos, kayo ay Panginoon. Pero sa lahat, Lord, dahil lahat kami nagkainalaman. Kaya yung pag-ibig namin sa iyo ay hindi po pag-ibig ko na wala kami magawa dahil kayo ay Diyos. Kundi pag-ibig ko, Panginoon, ang may pag-ibig. Dahil sa ginawa niyo sa amin sa pamamagitan ng iyo na sa Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat sa buhay ng iyong anak sa Jesus. Salamat sa iyong pag-ibig sa amin. Tayong lahat ay tumayo at may-ask yung music team. Response sa message. So, hindi po natin thank you, Jesus. At makapanan ko ng mga dahil hindi ko masyado pag-isado. So, as we sing the song, nagkabing natin yung mensahe at talagang masabi natin sa Panginoon. Thank you talaga, Lord. Thank you dahil Diyos ka, kasalanan kami, pero ligtas mo kami. Diyos ka, wala kang bagay na hindi nalalaman sa amin, sa aming nakaraan, sa aming kasalukuyan, sa aming ginagawa. Stay, love us, and you give the one who we love you. I remember who I was. I was lost, I was blind. I was running out of time. Sin separated, the place was far too wide. But the far side of the desert, you held me in your side. So you made a way across the great divide. There behind
first time I had known Ay, Lord, patuloy na magkasa. you, Jesus, for the life. Thank you, Jesus, you just washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into the glorious light. You took my place, in silence almost sleep. You were very closely days, and you walked right out of bed. The darkness so sweet, and I must know it. For I have been transformed when the night grows gray. Sa huling pagkakataon ng Sipyo doon, Jesus, thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Thank you, Jesus, for the light. Thank you, Jesus.
Jesus, He has washed me white. Thank you, Jesus, You have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Yes, Lord. Thank you for reminding us, Panginoon. Kung walang Jesus, Panginoon, nagkakawang tao para sa amin. Hindi po kami magkakaroon kahit pinakamaliit na pag-asa, Panginoon. Thank you for your love, Lord. Thank you, Lord, na hindi kami minahal pa distance, Panginoon. But you brought your son for us, Panginoon. Thank you, Panginoon, na hindi kami pinahatin sa dapat. You have loved us in everlasting life. Thank you, our Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Praise you. Lord,